Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na po ba ito, libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Maiksi lang ang buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Alam po natin kung ano ang nangyayari, no? Sa pang-araw-araw natin buhay. Pero meron na talaga mga likas na tao na sadyang wala nang takot sa Diyos. Patuloy ang kanilang mga masasamang gawain. Patuloy ang kanilang pag-aabuso. Patuloy ang kanilang pang-aapi at kung ano pa mang mga kasamahan. So again, hindi natin sinasabi na tayo ay walang kasalanan. Lahat po tayo, no? Pero tayo naman ay may takot sa Diyos at sinisikap natin na maging mabuting tao sa harapan ng maraming tao, lalo na po sa Diyos. Kaya sabi sa Roma, chapter 1, verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihin magpakailanman. So yun, napakalinaw po, no? Tumalikod sila sa lumikha o sa Diyos. Kaya kung makita po natin, no, sa mga balita, di ba, kung ano-ano nga nababalitaan natin dito man sa ating bansa o sa labas ng bansa, may nagpapatayan, may nangu-hold up, may mga sindikato, at kung ano-ano pa. Kasi ang sinasabi diyan na sinamba nila ang nilikha ng Diyos kaysa sa lumikha. So ibig sabihin yan, pag sinabi mong sinamba, maraming po kahulugan ang sinamba, yung mga Diyos-Diyosan. Hindi lang po yung sa mga ibang kapatid natin pananampalataya, pag sinabi nilang Diyos-Diyosan, mga rebulto ng mga santo, hindi po. Kahit po hindi rebulto, no? Halimbawa, yung kapangyarihan ng isang tao, diba? Sa politika na lang po, huwag na tayong lumayo. Dahil siyempre ang isang tao pag nasa posisyon, no, sinasamba nila yan, yung kanilang kapangyarihan. At kahit ano gagawin nila para lang manatili sa kanilang pwesto. Pwedeng pumatay sila ng kapwa politician o yung mga taong lumalaban o nagbubulgar ng kanilang mga anomalya. Pwede rin ang sambahin nila, no, nilikha ng Diyos o nilikha ng tao ay ang pera. So lalo na dyan, sa pera, lahat po tayo, no, nagkakaroon ng problema. Maraming mga tao, minsan talaga sinasamba yung pera. Ginagawang Diyos-Diyosan yung pera. Imbis na tumulong, pag marami ng pera, nagiging lalo pang mas sakit. Iniipon nila ng iniipon, minamahal nila ng minamahal yung pera, kahit na sa illegal na paraan, no? Magbebenta ng droga, papatay ng tao, magpapabayad, magbebenta kung ano-ano mga hindi magandang bagay, at marami pang iba ginagawa nilang Diyos-Diyosan. So tayo po, no, pinapahalalahanan po tayo ni San Pablo na darating yung araw kasi na yan. Lahat po yan, wala pong kabuluhan yan. Hindi po sa atin yan, di natin yan pagmamayari. Yung iba, nahuhumaling sa mga material na bagay, halimbawa mga kotse, mga halahas, at kung ano-ano pang mga karanyahan dito sa mundong ibabaw. Wala nang pong masama, lalo na kung galing yan sa hirap. Kung pinagpaguran mo yung kayamanan mo, yung material na bagay, o yung kapangyarihan mo, pero huwag mong tatalikuran, sabi nga, ang lumikha o ang Diyos sa pang-araw-araw mo na buhay. Sa dami man ng pera mo, sa lakas man ng posisyon mo at kapangyarihan mo, lahat ng yan, darating yung araw, iiwan mo lang yan. Diba? Hindi mo naman yung may sasama sa kabaho mo, kahit isang singkunduling, di ba? Kahit isang singkunduling, kahit mapasayo ng lahat, ikaw ng pinakamayaman sa mundo, ikaw na si Elon Musk, yung mga kilalang mga mayayaman pa, wala po, iiwan mo lang at iiwan mo yan. Pero maganda, kung pinagkalooban ka ng Diyos, ng mga ganyang kayamanan, kapangyarihan, kung ginawa mo ng tama, yun po ang tama, no? Halimbawa,
nagkaroon ka nga ng posisyon, wala kang ginawa kundi tumulong kung ano yung nakakabuti sa mas nakakarami ginagawa mo. Diba? O sa mga simpleng bagay lang. Ano ba, mga kapitbahay mo, tinutulungan mo kasi ikaw lang yung may kaya, nagbibigay ka ng bigas, ng ulam, ng gamit at kung ano-ano pa. So, ang purpose kasi talaga natin sa mundo ay pahiram lang po ang lahat, even yung ating buhay. Kaya kung tayo pagpapalain ng ating Panginoong Yesus, sikapin po natin, no? Na yung binibigay niyang blessing ay convert natin sa kabutihan. Dahil yun po talagang purpose natin, to spread love. No? Kasi yun po ang gusto ni Lord, na kumalat ang pag-ibig. Kumalat ang pagsalita ng Diyos, kagaya po ng ginagawa natin sa ating maliit na kaparaanan. Sinisikap po natin na maibalita ang mabuting balita. Kaya nga sabi ko, kahit sa Facebook lang po, no? Mag-share po kayo sa Facebook para mas dumami po ang makabasa ng mabuting balita, yung mga Bible verse, mga magagandang quote para sa Diyos. Yan po, no? I-share niyo po, malaking bagay na po. Lalo na sa social media, napakasimple lang. Imbis na share mo yung kalokohan sa mga Facebook, no? Ay yung mabuting balita na lang po. Ako, ang ginagawa ko sa lang sa umaga, nagsishare ako ng mabuting balita. At sa gabi, sinishare ko rin mga Bible verse po. Sa ganong kaparaan lang, no? At halimbawa, may isang tao na hirap na sa buhay, halos mawalan na ng pag-asa, bumibigay na, kung nabasa yung senior mong Bible verse, di ba? Na kung saan ay pumasok sa kanyang puso't isipan, yung salitang galing sa Diyos, ay bumangon siya, no? Lalo siyang kumapit sa Diyos, imbis na kumapit sa patalim. Yan po, no, bilang isang tao, no, na binigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundo, ang ating Panginoong Yesus, ay bigyan po natin makahulugan, mahalaga, para ipagkalat yung mabuting balita at sa pang-araw-araw natin buhay. Yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may malubha na pong karamdaman, stage 4 cancer na, tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Lahat po ng nanonood sa aking vlog, iyong pagilingin. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nakawatak-watak dahil sa kapangyarihan, dahil sa pera, o kung ano pa mang kadahilanan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagmahal, at mapagbigay ng tulong, at mapagpatawad sa kanilang pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga nasisirang pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.